Dear Amihan Stories presents ang first heartbreak na masungit na pulis. Written by Clover Daffodil. Please, I just need 3 months. Pangako, kumpleto ng script noon. Pakiusap ni Isla habang naglalakad sa gilid ng kalsada at kausap ang lalaking editor sa phone. Nakailang beses ka na bang humingi ng extension? Ano ba talaga nangyayari? Bakas ang inis sa boses ng kausap niya sa kabilang linya. Huminga siya ng malalim. Hindi rin niya alam kung ano ba talaga ang nangyayari. She's struggling to start her new project. Wala talagang matinong plot na pumapasok sa utak niya. May pinagdadaanan lang ako. Kailangan ko lang talaga ng oras. Sige, bibigyan kita ng 3 buwan pa. Pero sa isang kondisyon. Kailangan mong magpadala ng weekly progress updates. Kapag wala akong nakitang totoong progress, titigilan natin to. Maliwanag? Yes, sir. Thank you po. Masaya niyan sabi. O siya. Sige, bye. Saktong pagbaba ng phone ay biglang may bumangga sa kanya. Muntik niya pang mabitawan ng cellphone niya. Nilingon niya ang babaeng mabilis sa tumatakbo. Naiwan pa nito ang bitbit na bag. Dinampot niya yon. Hoy, teka! Yung bag mo! Hahabulin niya pa sana ito nang may mabilis na humatak sa kamay niya. Huli ka! Tatakbo ka pa ha! Madiing sabi ng lalaki bago mabilis na pinosasa ng isa niyang kamay. Litong-lito siya at hindi alam ang gagawin. Teka, anong ibig sabihin nito? Anong ginawa ko? Naglalakad lang naman ako. Inagaw nito mula sa kanyang bag na hawak niya bago isinunod na posasa ng kabilang kamay. Hoy, wala nga akong ginagawang masama. Inosente ako, bakit mo ba ako pinoposasan? Humiglas siya, pero mahigpit siyang hinawakan sa braso. Nag-angat ito ng tingin. Nagtatanong ka pa, nagnakaw ka ng bag. Napangangas siya na makita ang mukha ng lalaki. Teka, kilala kita ah. Ibang-iba ng itsura ng lalaki kumpara noon. Mas maiksi na ang buhok nito na bumagay naman sa maliit nitong mukha. Mas mature na rin ang itsura nito. Mukhang fresh, mabango at gwapo. Matalim ang tingin nito, malayo sa lalaking madalas siyang itian noon. Hindi niya naiwas ang pagmasdan ito mula ulo hanggang paa. Nakasuot ito ng police uniform. Hindi na ito payat at mas matikas na ngayon. Halika na sa presinto. Hinila siya nito. Teka nga lang. Pilit siya nagpumiglas. Hindi mo ba ako natatandaan? Ikaw si payat, di ba? Paninigurado niya. Nagsalubong naman ang kilay nito. Mukha ba akong payat sa paningin mo, ha? Hindi. Ibig sabihin, payat. Yun ang nickname ko sa'yo dati kasi payat ka noon. Natatandaan mo ba? Muli siya nitong hinila. Hindi na siya nagpumiglas at sumama na lang. Gusto niya rin kasing makakwentuhan ito dahil matagal na rin huli sila nagkita. Wala akong kilalang magnanakaw. Malamig nitong tugon. Napanguso naman siya. Pero sigurado akong ikaw yon. Damian Valerio. Banggit niya sa buong pangalan nito. Pero hindi ito tumugon. Ikaw yun, di ba? Sumagot ka naman. Hindi mo ba talaga ako natatandaan? Classmate tayo dati nung high school. Mag-best friend pa nga tayo eh. Pagpupumilit niya. Pareho lang kami ng pangalan, pero hindi ako yun. Wow, coincidence? Full name at mukha pareho? May ganun ba talaga ha? Malalim itong napabuntong hininga. Sigurado kung hindi kita kilala. Ibang tao tinutukoy mo. Hindi, ikaw talaga yon. Ako to, si Isla Ramirez. Pakilala niya. Tinuro pa niya ang sarili kahit nakaposas. Sorry, hindi talaga kita kilala. Gamit na gamit ng ganyang modus para makapanloko ng tao. Magkukunwaring kakilala tapos kapag nakuha ng loob, doon na mananamantala. Nakarating sila sa police car nito. Pasok! Tinulak siya nito papasok sa loob. Aray ko naman! Ingat-ingat naman parang hindi mo ako minahal dati ah. Reklamo niya. Pumasok ito sa driver's seat at saka agad na pinaandar ang sasakyan. Hindi pa rin siya sumusukong ipaalala dito ang nakaraan nilang dalawa. Humarap siya sa lalaki habang nagmamaneho ito.
Sir, hindi talaga ako modus. Totoo talaga, kilala mo ako. Pilitin mong tandaan, ako to, si Isla. Mabilis siyang tinapunan ng tingin ni Damian bago agad ibinalik ang paningin sa daan. Isla, it doesn't ring a bell. Hay! Iritadong buntong hininga niya. Seryoso ba talaga siya? Hindi niya ako kilala? Tanong niya sa isip. Best friend nga tayo nung high school. Ako yung palagi nangungopia sa'yo kapag math na ang subject. Iritado nitong kinamot ang ilong. Could you shut up? Ang ingay-ingay mo. Bigla siyang may naisip. Isang alaalang siguradong hindi nito nakalimutan. Alam ko na. Naalala mo nung graduation natin nung high school? Tanong niya na may malawak na ngiti. Nagsalubong ang kilay nito. Bago tayo umuwi nun, nag-confess ka sa akin ng feelings mo. Sabi mo, mahal na mahal mo ko at hindi magbabago yon kahit ilang taon ang lumipas. Napansin niya ang pagtaas ng Adam's apple nito bago ito lumunok. Naalala mo? Hindi talaga. Napabusangot siya. Nakakainis ka naman. Bakit hindi? Alam ko na. Hanggang ngayon, nasasaktan ka pa rin kasi nireject kita. Ngayon ay naiintindihan niya na kung bakit pilit siyang itinatanggi nito. Sorry kung nireject kita. Patay na patay kasi ako kay James Reid dati eh. Pakiramdam ko, mag-cheat ako sa kanya kapag nakipagrelasyon ako sa iba. Bigla nitong hinampas sa manibela. He's freaking actor. Wala kang pag-asa sa kanya. Nasasaktan ka ba na natalo ka ng isang James Reid? Natatawa niyang tanong. Pero nagbago na ako ngayon. Hindi ko inakalang makikita kita ulit. Mas gwapo ka na ngayon. Mas lamang ka na ng ilang paligo sa kanya. Hindi niya napaghandaan ang biglang pagpreno ng kotse. Aray! Matalim ang tingin ni Damian. Sa abroad ako nag-high school, kaya imposibleng kilala mo ko. Sagot nito bago bumaba mula sa kotse. Umikot ito at binuksan ang pinto sa gilid niya. Hinila siya palabas at dinala sa presinto. Sinabi na ngang wala akong kasalanan. Grabe ka. Ganito ka pag gumanti ha? Inis niyang reklamo habang nagpupumiglas. Dahil lang na-reject kita noon, ikukulong mo na ako ngayon? Hindi nga kita kilala. Sagot nitong walang bahid ng emosyon. Napangiwi naman siya. May amnesia ba tong taong to? Bulong niya sa sarili. Wala siyang nagawa ng tuluyan siyang hilahin papasok sa loob. Dinala siya sa interrogation room. Malamig at tahimik. Isang ilaw lang ang nakatutok sa kanya habang nakaupo si Damian sa harapan niya. Sa likod nila ay may CCTV monitor na patuloy na nagre-review ng mga footage mula sa crime scene. Hindi ka ba nakokonsensya? Tanong niya kay Damian. Inaresto mo ang isang inosenteng babae habang ang totoong magnanakaw. Iyon, malayang nakakagalaw. Sambit niya. Malamig na umangat ang tingin ng lalaki. Bakit kasi hindi ka nalang umamin? Umawang naman ang bibig niya. Hindi siya makapaniwala. Bakit ko aaminin ang pagnanakaw na hindi ko namang ginawa? Sabihin mo sa amin ang totoo. Hoy, Damian, bakit mo dinidinay na kilala mo ako? Alam mong inosente ako. Alam mong hindi ko magagawa yon. Mariin niyang sabi. Ang sabi ng may-ari ng bag na nakuha ko sa'yo, babae ang magnanakaw. Naka-jacket na dark brown, mahaba ang buhok at maganda. Umiwas ito ng tingin. Gumuhit ang ngiti sa labi niya. So, maganda ako? Of course not. So, hinuli mo ko dahil maganda ako? Let's focus on the main case. Sinaman niya ito ng tingin. Hindi nga kasi ako magnanakaw. Naglalakad lang ako sa daan tapos biglang may bumanggang babae sa akin. Nabitawan niya ang bag at dinampot ko lang. Mahaba niyang paliwanag. Ipinatong ng pulis ang isa pang bag sa mesa. Pati pala iyon ay nakuha rin sa kanya. Ito ang bag mo, hindi ba? Umirap siya. Malamang, kinuha mo nga sa akin eh. Anong mali natin? Baka ninakaw mo rin. Napanganga siya. Grabe, hindi lang mukha mo ang nagbago, pati ugali mo. Mahalaga sa kanya ang pinagsamahan nila noon at hindi niya matanggap na sa lahat ng pagkakataong magkikita sila, sa ganoong sitwasyon pa. Bubuksan ko ang bag mo. Isang professional na magnanakaw ang tinutugis namin ngayon.
Hindi lang ang bagang nanakaw, kundi pati ilang mga ari-arian mula sa iba't ibang bahay na pinasok sa parehong araw. Sabi nito, kung may makita akong bagay sa loob na hindi naman sa'yo, paano mo ipapaliwanag yun? Nang hahamon nitong tanong, huminga naman siya ng malalim. Go ahead, wala kang makikita dyan. Tumagal ang titig nito sa kanya. Sana nga, wala. Wala talaga. Binuksan ng pulis ang bag. Walang wallet, walang kahit na anong ebidensya na nag-uugnay sa kanya sa pagnanakaw. O ano, may nakita ka? Meron. Bahagyang nanlaki ang mga mata niya. May kinuha ito mula sa bag niya. Isang kondom. Hindi sa akin yan. Akin yan, pero sabi ng lola ko dati, pampaswerte daw yan kapag may kondom sa wallet. Di ba? Naalala mo? Palagi ako may ganyan sa wallet nung high school. Defensive niyang paliwanag. Umiwas ang tingin si Damian at impit na napapahagikhi. Oh, bakit ka tumatawa? Totoo nga. Biglang bumukas ang pinto ng interrogation room. Pumasok ang isa pang pulis, may hawak itong tablet. Sir, Lumapit ito kay Damian. nakuha na namin ng CCTV footage. Mukhang nagsasabi ng totoong babae niyan. Sandaling natahimik ang mga pulis. Nagtinginan sila bago muling humarap sa kanya. Mukhang tama ka. Sabi ni Damian. Pasensya na, pero kailangan namin gawin ng investigasyon. Napangat siya ng tingin nang tumayo ito. So, pwede na akong umalis? Oo, Kinuha nito ang susi, hinawakan ng kamay niya saka tinanggal ang posas. Nakahinga naman siya ng maluwag. Ay, salamat naman. Humarap sa kanya si Damian. pero kung gusto mong magsampa ng reklamo tungkol sa maling pag-aresto, may proseso tayo para doon. Seryoso ang tono nito. At hanggang sa huli ay hindi pa rin ito inaamin na kilala siya nito. Hindi mo ba talaga ako natatandaan? Muli niyang tanong. Walang nagbago sa ekspresyon ni Damian. Mukhang wala itong balak-balikan ang nakaraan nila. Marami akong kilalang babae. Kung isa ka sa kanila, pasensya na, pero hindi na kita matandaan. Damian, ako yung gumawa ng love letter mo dati kasi gusto mong ligawan si. Natigilan siya. Sino nga ulit yun? Umiwas ng tingin ng lalaki. Basta. Pero hindi mo naman pala talaga gusto si ano kasi ginamit mo lang ang pangalan niya. Nagpagawa ka sa akin ng love letter pero sa akin mo rin pala ibibigay. O di ba? Ang galing. Sino lalaki magpapagawa ng love letter para sa crush niya tapos sa kanya rin pala ipapasa? Halos singalin siya sa haba ng sinabi niya. Gusto mo bang dito ka nalang tumira? Imbes ay tanong nito na mukhang walang pakialam sa sinabi niya. Oh my God! Napatakip siya ng bibig na magkaroon ng realization. Iyan bang tinatawag na selective amnesia? Isa. Na magsimulang magbilang ang lalaki ay dali-dali niyang kinuha ang bag niya. Eto na nga, alis na! Hindi na ito sumagot. Lumabas siya mula sa presinto na nanginginig pa rin sa stress. Pero sa wakas ay malinis na ang pangalan niya. Samantala, nang tuluyang umalis si Isla ay bumalik si Damian sa pagkakaupo. Ang totoo ay agad niya itong nakilala nang arestuhin niya ito. Alam niyang hindi magagawa ng babae ang magnakaw. Pero nang muli niya itong makita, ay parang nablangko ang utak niya. All he wanted to do at the moment was to arrest her and never let go. Kung pwede nga lang niyang gawin yon, baka ginawa na niya. Isla was still owning his heart. Never a day passed without him thinking of her. Matagal niyan tinanggap na hindi siya nito gusto, pero Pre, kwento naman dyan. tumabi sa kanyang kaibigan niyang pulis. Kilala mo ba yung babaeng inaresto mo? Ang ganda, chick na chick pre. Reto mo naman ako. Masama niya itong binalingan ng tingin. Wala kang pag-asa doon. Masyado siya maganda para sa'yo. Inakbayan siya ng kaibigan. Ay, oo nga pala. Akala ko ba hindi mo siya kilala? Bakit ngayon? Hindi mo na itinatanggi. Duda nitong tanong. Chismoso ka masyado. Hindi ka dapat nakikinig sa usapan ng iba. Pare, kahit hindi ako makinig. Kung ganun kalakas ang boses niya, kahit siguro yung mga nasa labas maririnig siya. Anito. I have my reason. Hindi na para malaman mo. Mahinang tumawa ang pulis. Alam ko na pre. Binasad ka niya nung high school kayo no? Tumatawang hinuha nito.
Tinanggal niya ang kamay nitong nakakbay sa kanya. Doon ka na nga, nasa workplace tayo, hindi to lugar para magkwentuhan. Istrikto niyang sabi. Napapailing na tumawa ang kaibigan niya bago bumalik sa desk nito. Hindi niya maamin na magkakilala sila dahil hanggang ngayon ay masakit pa rin sa loob niya ang pangre-reject nito noon. Sa kabilang banda, pagdating ni Isla sa apartment ay agad siyang dumiretso sa desk niya para magsulat. Mas malinaw ng isip niya at may naisip na siyang bagong plan. Ang kwento ay tungkol sa isang pulis na nagkagusto sa isang kriminal. Ginamit niyang reference si Damien mula sa tindig, pananalita at ugali nito. Samantalang ang babaeng karakter, well, siya na mismo ang inspirasyon. Hindi niya maiwasang kiligin. Pakiramdam niya ay sila talaga ang nasa kwento. Naubos niya ang kape sa desk at kahit malalim na ang gabi, ay hindi pa rin siya dinadapuan ng antok. Habang iniisip ang susunod na eksena, ay dumapo ang tingin niya sa mini bookshelf. Kinuha niya isang libro para maglibang. Pero napansin niya ang isang album na katabi nito. Teka, ano to? Kinuha niya yon at binuksan. Nanlaki ang mga mata niya at napangiti ng malawak. Ang laman niyon ay puro litrato nila ni Damien. Biglang bumalik lahat ng masasayang alaala nila. Hindi alam ni Damien na itinago niya ang album. Hindi nito alam na iningatan niya ang bawat alaala nilang dalawa sa loob ng 7 taon. Hindi rin ito alam ang totoong dahilan kung bakit niya ito nireject noon. Hindi dahil sa isang celebrity, gaya ng sinabi niya, kundi dahil may mas malalim pang dahilan na hindi niya magawang ipagtapat sa lalaki. Grabe no, 7 taon. 7 taon ang lumipas. Bulong niya habang kausap ang larawan ni Damien. wala akong balita sa'yo sa loob ng 7 taon. Natupad mong pangarap mong maging pulis, habang ako. Napalunok siya. Biglang nakaramdam ng lungkot para sa sarili. Ako, nandito pa rin, sa maliit kong apartment. Mula college hanggang ngayon, ang maliit niyang apartment ang naging saksi sa lahat ng pagsisikap at paghihirap niya sa buhay. Pero, proud ako sa'yo. Kinuha niya isang litrato mula sa album. Isang larawan na kuha nung high school trip nila. Nakapisan siya doon habang seryoso mukha ni Damien. Siya mismo ang kumuha niyon at pinilit lang niya ang lalaki. Pero grabe ka naman. Kung i-deny mo ko, wagas ha. Inis niya sabi sa larawan na para bang sasagot iyon. Bigla ay isang ideyang pumasok sa isip niya. Alam ko na. Tignan natin kung makatanggi ka pa bukas. Kinabukasan, naisipan niyang bumalik sa presinto. Dala niya ang paborito niyang litrato nilang dalawa. Nasa tabi pa lang siya ng kalsada habang nag-aabang ng taxi nang may marinig siyang sigaw. Napalingon siya sa isang abandonadong tindahan na matagal nang hindi napupuntahan. Anong meron doon? Tanong sa sarili. Nagtatalo ang isip niya kung makikiusyoso ba o hindi. Bigla na lang may tumatakbong lalaki ang lumabas mula doon. Nakakap at itim na hoodie. Hindi siya agad nakakilos nang banggain siya nito. Nawalan siya ng balanse at bumagsak sa lupa. Bulag ka ba? Hoy! Inis niyang tawag sa lalaki. Pero nagtuloy-tuloy lang ito sa pagtakbo. Napatingin siya sa kamay niyang may maliit na hiwa. Tumutulo ang dugo at mahapdi. Teka, saan ko nakuha to? Umaga pa lang sira na agad ang araw niya. Tumayo siya at habang nag-aabang ng taxi, ay sinipat niya ang maliit na hiwa sa kanyang kamay. Mahapdi yon pero mas matindi ang inis na nararamdaman niya sa lalaking tumakbo at basta na lang siyang binangga. Nagkibit-balikat siya at naglabas ng band-aid mula sa bag at agad na tinapala ng sugat. Maya-maya ay isang taxi ang tumigil sa tapat niya. Sa kabilang banda, maaga pa lang pero masakit ng ulo ni Damien. Paulit-ulit niyang binabasa ang mga reports na may sablay sa format. Tumayo siya para kumuha ng kape sa vending machine. Grabe na talagang panahon ngayon. Kabi-kabilaan ng krimen. Wala pa silang off-duty. Reklamo ng kasama niyang pulis. Ganun talaga ang mundo. May masama, may mabuti. Simple niyang sagot, sabay higop sa mapait na kape.
Sa gitna ng maingay na presinto ay napansin niyang may pumasok na babae sa front desk. Napalunok siya. She's here again. Naglakad siya palapit pero mukhang hindi pa siya napapansin nito. Good morning po. Magalang na bati ni Isla sa babaeng pulis. Pwede ko po bang makita si... Anong ginagawa mo rito? Tanong niya. Napalingon ito sa kanya, halatang nagulat. Hi! Nandito ako para makita ka. May kislap sa mga mata nito. Nagsalubong ang kanyang kilay. For what? Wala lang. Masama bang makita ang dating kaibigan? Hindi nga kita kilala. Pinag-cross nito ang braso saka ngumisi. Well, ako, kilala kita. Ikaw si Damian Valerio. Top 1 sa bawat quarter, athletic, mabait, gwapo at crush ko. Hindi niya inakalang huling sinabi nito. Ano? Tanong niyang nagpipigil ng ngiti. Hala, napaiwas ito ng tingin, saka tinakpan ng bibig. Hanggang kailan mo ba ipagpipilitan na hindi mo ko kilala? Tanong nito ng makabawi. Hanggang kailan mo rin ba ipagpipilitan na kilala kita? Malamig niyan tugon. Bakit ba ang cold mo sa akin? Dahil ba, nireject kita noon? Tumigas ang panga niya. Hindi niya ito sinagot, tinalikuran niya ito at umalis. Hoy! Galit ka ba sa akin dahil nireject kita? Habol nito sa kanya. Kung pwede lang niyan takpan ng bibig nito ng tape, matagal na niyang ginawa. Pero hindi niya magawang paalisin ito. Hindi rin niya magawang lunukin ng iting gustong kumawala sa labi niya. Hoy, sorry na ako nireject kita. Pwede bang bumalik na tayo sa dati? Pumasok siya sa isang pinto. Opisina iyon kung saan naroon ang ilang mga kasamahan niyang pulis. Damien, kausapin mo naman ako. Tumiretso siya sa desk at umupo. Umurong palapit ang swivel chair ng pulis sa katabi niyang desk at bumulong sa kanya. Siya yung babaeng inaresto mo kahapon, di ba? Yung chicks? Bulong nito habang pasimpleng inaayos ang buhok para magpa-cute kay Isla. Oo, ayaw niya akong lubayan eh. Malamig niyan tugon. Umupo ang babae sa harap niya. Did I invite you to sit? Nandito ako bilang kaibigan. Hayaan mo lang ba ang kaibigan mo na mangali sa kakatayo? Madrama nitong sabi. Mahaba siyang napabuntong hininga. Malapit na siyang maubusan ng pasensya sa sobrang kakulitan nito. Ibang kaibigan ang tinutukoy mo, hindi ako yon. Anong hindi ikaw? Hoy, may pruweba ako na kilala mo ko. Tignan lang natin kung makapag-deny ka pa. Samantala ay mabilis na kinuha ni Isla ang cellphone mula sa bag niya at tinanggal ang case. Kinuha niya lumang litrato na matagal niyang itinago. Ibinagsak niya iyon sa desk. Explain this, Officer Valerio. Tas kilay na tumingin si Damien sa larawan. Napansin din iyon ng kasamahan nitong pulis. Oh, ikaw to ah. Kantsaw ng kasamahan nito. Nanlaki ang mga mata ng binata at mabilis na ibinalik ang tingin sa litrato. This is not me. Isla's heart cracked a little. Ikaw nga to. Picture natin to nung nagkakasal-kasalan tayo sa wedding booth, remember? Damien's fingers twitched on the desk. Parang gustong takpan ng larawan. Alam niyang nahihiya ito. Bakit bang kulit mo? Kasi, dahil gusto kitang bumalik sa buhay ko. Iyon ang gusto niyang sabihin pero hindi niya masabi. Okay, fine. Madiin na sabi ni Damien. Let's just say, ako nga yun nasa picture. Oh, tapos? Naguluhan siya. Tapos, ano? What are you going to do next? Kung ako nga lalaking tinutukoy mo, tingin mo ba, gugustuhin ko pang makita kang ulit? Parang may pumiga sa puso niya. You rejected me years ago. Di mo nga ako pinasa. Pero you made me think you like me too. Tanga ako nun, Isla. At bumabalik ka parang biro lang ang lahat. Puno ng hinanakit nitong sabi. Napayuko siya at nakaramdam ng hiya. I'm sorry. Hindi ko sinasadyang saktan ka. I had my reasons. Oh, really? Because you're freaking in love with that damn actor? Malakas na sabi nito. On the other hand, Damien's heart twisted at the sight of Isla. Malungkot ito dahil iyon sa sinabi niya.
Dahan-dahang ipinatong ni Isla ang kamay sa larawan at inipit ito sa pagkuyom ng kamao nito. Saka napalunok ng ilang beses. Tumayo ito. I'm sorry, hindi na ulit kita guguluhin. Tumalikod ito at naglakad palabas. Pinanood niya ang bawat hakbang nito palayo. Gusto niyang pigilan ito, pero hindi niya magawa. Nang sumunod na araw, nasa isang coffee shop si Isla. Kaharap ang laptop. Tahimik lang siya habang paminsan-minsan ay sumisimsim ng kape. Mabigat pa rin ang loob niya sa mga sinabi ni Damien. Nasaktan siya, pero tama naman ito. Siya nakasakit at wala na siyang karapatang magpakita pa sa lalaki. Nakadepende sa emosyon niya ang bawat isinusulat. Ngayon, hindi niya maiwasang saktan ng mga karakter. Magkakaroon lang siguro ng happy ending kung magiging maayos sa sila ni Damien. Kung mangyayari pa yon. Ilang oras pa siyang nanatili doon bago nagpa siyang umalis. Palabas na siya nang may mabilis na dumaan sa gilid niya. Pamilyar ang lalaki. Agad niyang kinapa ang pitaka sa bulsa ng pantalon. Wala na yon. Nanlaki ang mga mata niya at napalingon sa papalayong lalaki. Hoy! Hoy, magnanakaw! Malakas niyang sigaw bago tumakbo para habulin ito. Ibalik mo yung pitaka ko! Malapit na mga due date ang renta ko, walang yaka talaga! Mas binilisan niya pa ang pagtakbo. Last money ko na yan, hoy! Napahinto siya nang may makitang bata sa gilid na may hawak na bola. Pahiram na bola! Hindi na niya hinintay ang sagot ng bata at basta na lang inagaw ang bola. Umatras siya ng kaunti, bumuelo at ibinato ang bola ng buong lakas. Sumakto ito sa ulo ng magnanakaw na agad na natumba. Maraming nakasaksi at nagpalakpakan sa pagiging instant shooter niya. Agad siyang tumakbo at nilapitan ng lalaki na mukhang nawala ng malay. Walang hiya ka? Hinila niya ng malakas ang wallet na mahigpit pa rin itong hawak. Napansin niyang straw na tali sa daan at ginamit iyon para itali ang dalawang kamay ng lalaki. Halika, dadalhin kita sa presinto. Pinagod mo ko ha, visit ka talaga. Hinila niya ang damit ito pataas, pumara ng taxi at isinakay ang lalaki sa passenger seat sa tulong ng ilang miron doon. Kuya, sa malapit na presinto po. Ipapakulong niyo, ma'am? Tanong ng driver. Opo, magnanakaw po ito. Naku, buti na lang po nahuli niyo. Paano niyo po nahuli? Binato ko lang ng bola. Yun, knockout. Natawa ng malakas ang driver. Mukhang mas nakakatakot pa kayo sa magnanakaw na yan, mama. Nahiya siya bigla at tumawa ng pilit. Hindi naman po. Saktong huminto ng taxi. Nagbayad siya at saka hinila palabas ang magnanakaw at dinala sa presinto. Officers, nakahuli po ako na magnanakaw. Malakas niyang anunsyo na nagpatigil sa lahat. May kausap si Damien sa cellphone nang marinig niya malakas na boses mula sa exit. Snatcher sa kanto. Muntik na ako manakawan ng pitaka. Dagdag ng babae saka mahinang itinulak ang lalaki para ipasa sa pulis. She's here again. Aniya sa isip. Pinigilan niyang umiti habang titig na titig sa babae. Tumingin ito sa kanya pero agad nang umiwas ng tingin. Mukhang masama pa rin ang loob nito sa sinabi niya kahapon. Aba, sabi na nga be, ikaw ang magnanakaw kahapon. Aba't babae lang palang makakahuli sa'yo. Sabi ng isa sa mga kasamahan niya na habang mahinang sinasampal-sampal sa mukha ang magnanakaw. Paano ba yan, Officer Valerio? Lumingon ang pulis sa kanya. Mukhang mas magaling pang humuli ng magnanakaw ang babae kaysa sa'yo ah. Pabirong sabi nito. Napailing naman siya. Noon pa man ay reckless na at palaban si Isla. Hindi na siya magtataka kung paano nito nahuli ang magnanakaw. O siya, salamat. Ako na bahala dito. Anang kasamahan niya. Sige po. Tipid na tugon ni Isla saka siya sinulyapan. Umakto siyang lalapitan nito nang bigla siyang tawagin ng kasamahan niyang pulis. Mukhang may development tayo rito sa kaso natin kahapon ah. Lumapit siya sa mga ito at tumingin sa monitor. Sumiksik ang isa pang pulis na may hawak na tasa ng kape. Aba, oo nga. Eto, tignan mo. May tinuro ang nagmo-monitor ng CCTV sa screen. Kita sa screen na may isang figure na babaeng nakatayo sa gilid ng kalsada. Tapos ay may sumigaw kung saan. Nilingon iyon ng babae.
Pagkatapos ay may tumatakbong lalaki ang bumangga rito. Napaupo pa ang babae at parang nasugatan sa bandang daliri habang tinitignan ng lalaking nakabangga. And the figure? Si Isla. Nilingon niya ang babaeng nakikisilip din sa screen. Sa kabilang banda ay curious si Isla sa kung ano man tinitignan ng mga pulis sa CCTV. Kaya nakasiksik siya at sumilip din. Pero hindi niya inasahan na sarili niya makikita doon. Kuha iyon kahapon habang nag-aabang siya ng taxi at may bumanggang lalaki sa kanya. Lumingon sa kanya si Damien, habang ang isang pulis na mukhang mas matanda ay nagpapalit-palit ang tingin sa screen at sa kanya. Miss, ikaw to ah. Kumurap siya. Ha? Bigla nilang hinablot ni Damien ang kamay niya. Oh, bakit? Sinek nito ang kamay niyang may band-aid, saka siya matalim na tinignan. Bakit ba? Hindi ako nandito para guluhin ka ha? Inis niyang binawi ang kamay. Hindi ka ba nag-iingat? May dalang kutsilyo na lang bumangga sa'yo. Umarko ang isang kilay niya. Oh, tapos, ngayon may pakialam ka na. Matapos mo akong sigaw-sigawan kahapon? Inis niya sigaw. Tumalim naman ang tingin nito. Iba yun, at iba ngayon. Sorry ha, kung hindi ako nag-iingat. Kawawa naman ako. Yan yung oras na nag-aabang ako ng taxi para puntahan ka rito. Isipin mo yun, muntik na pala akong mamatay tapos ganun lang ang trato mo sa akin kahapon. Hindi niya napigilan ng maglabas ng hinanakit. Matunog itong bumuntong hininga sa kanamewang. Parang amang gusto siyang sermonan. Bakit ba palagi ka nai-involve sa isang krimen? Hindi mo ba kayo manatili na lang sa bahay mo? Inirapan niya ito. Nag-iisa lang kasi ako sa bahay. Nag-iisa lang ako sa apartment ko. Boring na boring na. Palagi nilang nag-iisa, kaya kung makikita mo man ako nasa tabi ng kalsado o kahit saan, naghahanap ako ng lalaki, naghahanap ako ng show-shotain. Okay na? Mahaba niyang litanya. Mahina itong napamura. Ang gusto ko lang naman ay mag-ingat ka. Bahagyang ikinabigla niya sinabi nito. Bumukas sara ang bibig niya. Hindi mahanap ang tamang salitang ibabato sa lalaki. Sa huli, hindi niya napigilan na mapangiti. Umiwas siya ng tingin. So, nag-alala ka. Okay, at dahil dyan, mag-iingat na ako from now on. O siya, paano? Alis na ako. Umakto siyang tatalikod na, pero bigla siyang hinawakan ni Damien sa kamay para pigilan. Saksi ka sa isang kaso. We need your statement. Napakurap siya at saglit na napahinto. Uuwi na ako. Nakita niyo naman sa CCTV, di ba? Nabangga lang ako, hindi ko nakita kung anong krimen ang ginawa ng lalaki. Pero nakita mo ang mukha niya. Bumigat ang paghinga niya. Agad siyang napaisip kung nakita niya nga ba talaga. Malinaw sa CCTV na nakaharap mo ang lalaki. Napansin niya lumapit pa ang isang pulis sa likuran niya. Halatang handang pigilan siya kung sakaling magpilit siyang lumabas. Ikaw lang nasa lugar nung nangyari ang insidente. Mahinahon pero maotoridad sabi ni Damien. Kahit anong malita detalye, malaking bagay yun sa investigasyon. Lalo siya napakapit sa bag niya. Wala akong alam. Mariin niyang ulit. Pero ramdam niya ang bahagyang panginig ng kanyang boses. Nagpalitan ng tingin ng dalawang pulis bago muling nagsalita si Damien. Kung hindi ka magbibigay ng pahayag ngayon, hindi ka rin pwedeng umalis. Parang may yelong bumagsak sa kanyang sikmura. Ano? Ikaw ay isang testigo. Hanggat hindi ka pa nagbibigay ng opisyal na pahayag, hindi ka namin maaaring palabasin. At isa pa. Dumiin ang titig nito sa kanya. Delikadong umuwing mag-isa. Nakaharap mo ang lalaki at nakita niya mukha mo. Bumuga siya ng hangin. Hindi ako kilala ng lalaking yun kaya hindi niya ako papatayin. May pinatay siyang babae. Isang 15 anyos sa abandonadong bahay na yun. Ayon sa investigasyon, marami na siyang pinatay, mga babae. Wala siyang koneksyon sa mga biktima. Ang estilo niya, siyamba ng mga babae nag-iisa, kinikidnap at pinapatay. Mabigat ang boses na giit nito. Napalunok siya ng maraming beses. Hanggat malaking nakakagalaw ang kriminal na yon, magpapatuloy ang masamang gawain niya. Hindi lang ito para sa kaligtasan ng iba, kundi para rin sa'yo. Ang ginawa niya sa iba, pwede rin mangyari sa'yo. Dagdag pa nito. Muli siyang napalunok, pero pilit niyang pinagmukhang matapang ang sarili at asno nitong hinarap ang lalaki.
Tinatakot mo ba ako, ha? Umarko ang gilid ng labi nito. Of course not. Tungkulin ng kapulisan na mapanatili ang kapayapaan. Makipagtulungan ka sa amin na matugis ang kriminal na yon, Isla. Seryoso ang boses nito. Bumugas siya ng hangin, di naman bigat na bumabalot sa paligid. Ngayon lang siya pinalamigan ng sobra. Oo na, pumapayag na ako. Mabuti kung ganun. Hindi mo na ba i-deny na hindi mo ako kilala? Bigla niyang tanong. Umiwas ito ng tingin. Sorry nasabi ko kahapon. Bahagyang nanlaki ang mga mata niya. Hindi niya inasahan ang paghingi nito ng tawad. Inaamin mo nang ikaw si Damian? Oo na, masyado kang makulit eh. Kita mo na? Aamin ka rin naman pala, arte-arte mo pa nung una. Bigla siya nitong hinawakan sa braso. Halika na sa interrogation room. Hinila na siya papasok. Pero bago pa sila makarating sa pinto ay binawi niya ang braso niya. Susunod naman ako kahit hindi mo ako hawakan. Para naman akong kriminal kung hawakan mo sa braso. Reklamo niya. Natigilan ito at bahagyang namula. Habang ang dalawang pulis na nakasunod sa likod ay napahagikhik. Naninigurado lang, baka kasi tumakbo ka. Ani Damian bago binuksan ang pinto. Pagpasok nila ay parang bumalik sa isip niya kung paano siya inaresto ng lalaki at dinala sa parehong lugar. Pinaupo siya sa isang upuan habang si Damian at ang dalawang pulis ay nakatayo sa magkabilang gilid nito. Naalala mo nung high school tayo? Wala tayo sa parke para magbalik tanaw, Miss Martinez. Putol nito sa sasabihin niya. Napanguso naman siya. Hay, ibang-iba ka na talaga kumpara nun. Napapailing niya sabi. After nito, date tayo. Niyaya niya rito sa kapilyang ngumiti. Natulala naman ang lalaki. Bakas ang pagabigla sa biglang hirit niya. Sige. Pagpayag nito matapos ang ilang segundong pananahimik. Bahagyang nanlaki ang mga mata niya. Ha? We, pumapahig ka talaga? Oh, bakit parang ayaw mo? Ikaw nagayat, pumayag lang ako. Lo, gusto ko. Mabilis niyan sabi. Gustong-gusto ko nga eh, nabigla lang ako. Umayos ito ng upo. After this interrogation, we will be together 24/7. Sumandal ito sa upuan at pinagkrus sa mga braso. Saksi ka sa crime scene, kaya babantayan kita hanggat hindi nahuhuli ang kriminal. Ngumiwi siya, agad na napawi ang excitement na nararamdaman. Asus, akala ko pa naman real date. Ayaw mo na real date, hindi ko kailangan ng bodyguard. Alam mo, masyado kang madaldal. Hindi tayo matatapos dito hanggat marami kang sinasabi. Anito, bakas ang inis sa mukha. Sungit? Bulong niya. Tumagal ang titig na lalaki sa kanya. Seryoso ito habang nakahalukip-kip. Anong nakita mo nung araw na yon? Huminga siya ng malalim. Naghihintay lang ako ng taxi noon. May narinig akong sumigaw. Boses babae. Lumungon ako sa pinanggalingan, sa isang abandonadong bahay na madalas kumadaanan tuwing aalis ako. Tapos, ayun na, may lalaking lumabas at nabangga ako. Nakita mo ba mukha ng lalaking nakabangga sa'yo? Tanong ni Damian. Naningkit ang mga mata niya habang nag-iisip. Sigurado siya. Oo, nakita ko. Naka-hoodie siya pero nang mabangga ako, nahulog ang hoodie niya. May bigote siya, makapal, parang nasa mid-50s na. Nagkatinginan ng dalawang pulis sa likod ni Damian. Isang matandang pulis na may pilat sa kilay ang naglapag ng larawan sa mesa. Ito ba nakita mo lalaki? Napatingin siya sa larawan. May bahid ng dugo sa gilid pero hindi niya alam kung dahil sa mismong larawan o sa eksena ng krimen. Mariin niyang sinuri ang larawan. Oo, siya nga. Sigurado ako, siya ang lalaking bumangga sa akin. Tumahimik ang silid. Isang mahabang buntong hininga ang pinakawala ni Damian. Prime suspect namin siya, pero wala kaming ebidensya. Nang matanggal ang hoodie niya, nakatalikod pa siya sa kamera. Malaking tulong ang statement mo. Salamat. Gumuhit ang ngiti sa labi niya. Masaya akong makatulong, basta ikaw. Nagtaas ito ng kilay pero hindi na nagkomento. Mangangalap kami ng impormasyon tungkol sa lalaking yan. Ikaw nang bahala sa kanya, Valerio. May bahid ang pang-aasar na sabi ng isa sa mga pulis kay Damian bago lumabas. Bumalik ang tingin niya kay Damian.
So, ibig sabihin ba nun, dito lang ako? Hindi ako pwedeng umuwi? Of course, you need to go home. Pero, kasama mo ko. Kumurap siya. Ha? Tumayo ito at inilahad ang kamay. Let's go. Hindi siya sigurado kung tatanggapin niya ba ang kamay nito, pero ito na mismo ang kumuha ng kamay niya. Sabay silang naglakad palabas ng silid, habang ang kaba sa dibdib niya ay unti-unting napalitan ng kakaibang init na hindi niya may paliwanag. Samantala ay hinati ni Damien si Isla sa apartment nito. Hindi siya makapaniwala na makitang doon pa rin nakatira ang babae. Ilang metro lang ang layo ng pinangyarihan ng krimen. Posibleng malapit lang ang suspect o baka kapitbahay pa nito. Wala ka bang planong lumipat ang bahay? Tanong niya sa babae. Mabilis nitong hinubat ang seatbelt at sinulyapan siya. Gulat ka no? Napangiti ito. After so many years, dito pa rin ako nakatira. Wala eh. Hindi pa rin magandang takbo ng karir ko. Malungkot nitong sabi. Dumiin ang hawak niya sa manibela. Gusto mo bang? Hindi niya matuloy ang gustong sabihin. Gustong ano? Tanong nito. Muntik niya nang yayain itong sa kondo niya na lang tumira. Wala. Umiling siya. Pumasok ka na sa apartment mo. Babantayan kita mula dito. Ngumiti ito ng malapad. Ngiting gustong-gusto niyang nakikita palagi sa kabila ng pinagdadaanan nito. Gusto mo bang pumasok sa loob? Yaya nito. Nalala mo dati? Madalas ka sa apartment ko, tapos napagkakamalan ka ni Lola na syota ko. Nakakatawa, hindi ba? Tipid siyang ngumiti. Of course, I remember that. Pero on duty ako ngayon. Kailangan kong magmasid-masid sa paligid. Napabusangot si Isla. Ay, sayang naman. Akala ko pa naman may excite kang pumasok sa loob. Napakunot noo si Damien. Ang lola mo nga pala. Kumusta siya? 2 years na siyang wala sa mundo. Automatikong bumagsak ang balikat niya. Napayuko siya. Nagsisisi siyang tinanong pa iyon. I'm sorry to hear that. Peke itong tumawa. Ano ka ba? Okay lang yon. Salamat na rin at tinanong mo. Alam mo ba, bago siya nalagutan ng hininga, tinanong kanya sa akin. Ayaw niya panisanin ng mundo na walang maiiwan tao sa tabi ko. Matagal nang ulila si Isla sa mga magulang. Ang kwento nito sa kanya, bata pa lang ito ng layasan ng mga magulang at nagkanya-kanya kaya naiwan ito sa lola nito. Hindi ka na ngayon. Mag-isa. Mahina niyang sabi. Pabiro itong dumikit sa kanya. Siyempre naman, kasama na ulit kita eh. Nandito na ulit ang best friend ko. Kumuway pa ito bago pumasok sa apartment. Natawa siya pero sa loob-loob niya ay nalulungkot din. Best friend nga lang ba talaga ang tingin nito sa kanya? Sa kabilang banda, pagpasok ni Isla sa apartment, ay halos mapatalon siya sa kilig. OA kung tawagan pero pakiramdam niya ay unti-unti na niyang nasisira ang pader sa pagitan nilang dalawa ni Damien. Excited siyang lumapit sa desk niya para magsulat ng senaryo na kanina pang nabubuo sa utak niya. Damien as her inspiration to write would surely make her do a better craft. Nang matapos siya magsulat, ay nagpasya siyang maligo. Palabas na siya mula sa CR nang bigla siyang nadulas. Ah! Sigaw niya. Sakto pang tumama ang paa niya sa isang matigas na bagay. Aray, ang sakit! Sa lakas ng impact ng pagbagsak niya ay halos hindi na siya makatayo. Napamulat siya. Hubot-hubad na siya ngayon. Natanggal niya ang tuwalyang nakatapis sa kanya. Napangiwi siya sa sakit habang nanlalaki ang mata sa kahihiyan. Kahit wala namang nakakita ngunit maya-maya pa ay narinig na niya ang tinig ni Damien. Isla, nasan ka? Aray, ang sakit! Ang paa ko hindi ako makatayo! Naramdaman niyang may nagbubukas ng pinto ng CR. Wag! Teka lang! Wala akong damit! Pigil niya, pero huli na. Nakita na nito ang hindi dapat makita. Agad na umiwas ng tingin si Damien. Dinampot nito ang tuwalyang nakalatag sa sahig at mabilis na pinulupot iyon sa katawan niya bago siya nito kinarga. Teka, anong ginagawa mo? Gulat niyan tanong. Hindi mo kayang tumayo eh. Bakit ka ba kasi pumasok sa apartment ko? Tinawag ba kita? Sumisigaw ka sa sakit. Akala ko ano na nangyari sa'yo.
Dinala siya nito sa kama at maingat na inilapag. Saan ang closet mo? Tanong nito. Kumunot ang noo niya. Anong gagawin mo? Baka lamigin ka at magkasakit kapag wala kang damit. Ikaw ha? Worried much? Pangasar niya sa lalaki. I'm not. Asus, wag mo nang i-deny. Tumakbo ka nga agad dito nang marinig mo sumigaw ako, tapos kinarga mo pa ako mula sa banyo hanggang sa kama ko. Aminin mo, crush mo ko no? Hindi ito sumagot at lumapit na lang sa nag-iisang cabinet sa kwarto. Ito ba? Oo, yan. Kunin mo yung white shirt ko dyan tsaka black na shorts. Sama mo na rin ang brat panty. Binuksan nitong cabinet at kinuha mga sinabi niya na parang baliwala lang iyon dito. Wala ba akong alindog sa paningin mo? Biglang tanong niya. What do you mean? Para kasing wala lang sa'yo na. Nasa isang kwarto tayo. Wala akong damit, tapos ikaw pang kumuha ng isusuot ko. Hindi ka ba na-attract sa akin? Bakit naman ako ma-attract? What is there to see? Hoy, grabe ka. Malaki to ah. Medyo inis na sabi niya, sabay turo sa dibdib. Umiling naman ng lalaki. Bis ka na. Kaya siguro hindi ka na na-attract kasi may girlfriend ka na, no? Hindi man ito sumagot. Teka, hindi ka makasagot. So, may girlfriend ka nga? Magbis ka na, lalabas na ako. Anito saka lumayas. Ay, naiinis niyang ginulo ang buhok at tumayo na para magbihis ng siya na lamang mag-isa. Ano naman kung meron? Pwede congrats. Gwapo si Damian kaya hindi malabo na may syota na siya. Tapos ako naman. Napatingin siya sa sarili niya. Wala pa rin siyang suot na kahit na ano. Maganda naman ako at sexy. Dapat siguro magjowa na rin ako. Anya sa sarili saka nagbihis. Nang sumunod na araw ay ganoon pa rin ang setup. Pinili niyang manatili sa loob ng apartment dahil hindi rin naman siya papayagan lumabas. Samantalang si Damian ay nasa labas na naman, binabantayan siya. Pakanta-kanta siya habang nagtitimpla ng kape. Iniisip kung umuwi ba ang lalaki o buong gabing nasa labas. 2 tasa ng kape ang itinimpla niya. Binitbit ang isa at lumabas ng apartment para iabot iyon kay Damian. Samantala ay halos 3 oras lang ang tulog ni Damian. Salitan sila ng kaibigan niyang pulis sa pagbabantay. Pero pinalitan niya agad ito dahil gusto niyang siya mismo ang personal na magbantay kay Isla. Ilang beses siyang napahikab habang nasa loob ng kotse. Pero hindi inaalis ang tingin sa apartment ng babae. Maya-maya ay bumukas ang pinto. Lumabas si Isla na may bitbit na kape. Kape, mula pa sa katas ko. Alok nito sabay abot ng tasa sa kanya. Nagsalubong naman ang kilay niya. What? Tama bang narinig niya? Tumawa ng mahina si Isla. Joke lang. O diba, nagising ka rin? Kanina pa akong gising. Gising nga, malapit ang pumikit ang mga mata. Hindi na siya sumagot at sumimsim na lang ng kape. Sakto lang ang tamis at pasok sa panlasa niya. Thank you. Sumandal ang babae sa kotse. Hindi ka ba umuwi sa inyo? Biglang tanong nito. Kailangan kitang bantayan. Mas mahalagang kaligtasan mo. Pero kahit na. May pumalis sa akin kagabi, kaya huwag kang mag-alala. Hindi kita buong gabing binantayan. Hala, hindi ako nag-aalala ah. Pero ilang oras lang ba ang tulog mo? Humarap ito at humalukip-kip sa nakababang bintana ng kotse. 6 na oras. Umiwas siya ng tingin, kasabay ng pagsundot nito sa pisngi niya. Nagsisinungaling ka, kabisado kita. Umiiwas ka ng tingin kapag hindi ka nagsasabi ng totoo. Umamin ka, 1 oras lang no? Hinuli niya ang daliri nito at ibinaba. 3 oras. Umawang ang bibig nito. 3 oras lang? E di sobrang antok mo pa niyan. Gising na ako, dal-dal mo. Di ibig sabihin, since hindi ka umuwi, wala kang inuuwian? Tumingin siya sa babae. May inuuwian ako, yung kondo ko. Lumiwanag ang mukha nito. May kondo ka? I mean, girlfriend? Wala kang inuwi ang girlfriend? Asawa? Kabit? Nagsalubong ang kilay niya. Wala, I'm single. Why? Want to apply? Agad itong napaatras at natawa. Hindi no, nagtatanong lang. Naniniguro lang. Baka kasi ako sana akong kabit since magkadikita tayong dalawa. Umiwas siya ng tingin at tinaguan ng mumuong ngiti sa labi.
Babalik na ako sa loob. Enjoy your coffee. Bye. Paalam nito at umalis. Pinanood niya itong papalayo nang mapansin niyang matandang lumapit kay Isla. Sa kabilang banda ay papasok na si Isla sa apartment na may tumawag sa kanya. Isla, iha! Matandang lalaki iyon, ang landlord niya na nakatira sa second floor ng building. Agad siyang yumuko bilang pagbati. Hello po, good morning po. Maniningil na po ba kayo ng renta, sir? Good morning. Hindi pa naman. Bukas pa ako maniningil. Gusto ko lang sanang ibigay sa ito. Inabot nito sa kanya isang kahon na mukhang cake ang laman. Para sa akin po? Tumango ito. Seryoso po kayo? Gumiti ang matanda. Oo naman. Hindi kasi ako mahilig sa matamis, kaya ibibigay ko na lang sa'yo. Nag-aalindangan man, itinanggap niya pa rin iyon. So, bakit po kayo bumili kung hindi naman po kayo mahilig sa matamis? Curious niyan tanong. Napakamot ito sa ulo. Gusto ko lang sanang tikman. Akala ko kakayanin na sikmura ko pero hindi pala. Tumango-tango siya. Sige po, salamat po sa cake. Ah, siya nga pala. May kasama ka ba sa apartment mo? Kumurap siya. Po? Wala po. Mag-isa lang po ako nakatira dyan. Bakit po? Madalas kasing magreklamo ang mga nasa malapit na unit dahil sa maingay na kapitbahay. Magpapatupad sana ako ng bagong regulasyon na bawal ang bisita. Okay lang ba? Mabilis siyang tumango dahil wala namang bumibisita sa kanya. Okay lang po. Mabuti naman kung ganon. O siya sige, kayo mo na yan ha. Alis na ako. Thank you po ulit. Pumasok na siya sa loob, dumiretso sa kusina at excited na binuksan ang cake. Kumuha siya ng kutsara at titikman na sana iyon nang may mapansin. Bakit walang bawas ang cake? Paano niya malalaman na hindi kakayanin ng sikmura niya kung hindi naman niya tinikman? Palaisipan sa kanya iyon, pero binaliwala na lang niya at kukuha na sana siya ng cake nang biglang dumating si Damien. Samantala, habang pinapanood ni Damien ang kasyual na pag-uusap ni na Isla at ang matandang lalaki, lumapit dito ay biglang tumunog ang phone niya. Agad niya yun sinagot, ngunit hindi inaalis ang tingin sa dalawa. Pare, may update na tayo sa suspect. Victor Alonzo. Napalunok siya. Sa wakas, anong meron sa kanya? Hindi lang siya si Victor Alonzo. May 3 pa siyang pangalan. Marco de la Paz, Luis Mendoza, at Eduardo Vargas. Pero may mas malala pa, Valerio. Mukhang hindi lang pangalan ang pinipeke niya. Nagsalubong ang kilay niya. Anong ibig mo sabihin? May nakuha kaming CCTV footage sa isang hotel kanina madaling araw. Parehong tindig, parehong kilos, pero ibang mukha. Mukhang gumagamit ang prosthetics o surgery para baguhin ang itsura niya. Kaya siguro ang tagal bago natin siya natumbok. Malutong siyang napamura. Kaya pala kahit anong follow-up natin, lagi nawawala na parang bula. Kaya nga walang dapat pagkatiwalaan. Kahit may ID siya, kahit mukhang ibang tao, baka siya pa rin yun. Kaya mag-ingat ka, Valerio. Salamat, Reyes. Ako nang bahala sa team. Huwag kang titigil sa paghahanap. Sige pare, balitaan na lang kita ulit. Namatay na ang tawag. Maya-maya pa ay pumasok na si Isla sa loob habang ang matanda ay paalis na rin. Hindi na siya nag-isip pa. Tumakbo siya at pumasok sa apartment ni Isla. Nang makitang wala ito sa sala ay dumiretso siya sa kusina. Don't eat that! Agad niyang pigil dito ng aktong kakainin nito ang cake. Bakit? Anong meron? Gusto mo mong humingi? Tanong nito. Malalaki ang hakbang niya lumapit. Kinuha ang cake at inamoy yon. Anong ginagawa mo? Bakit may naamoy? Nagtatakang tanong ng babae. Nagpahid siya ng kaunti sa daliri at tinikman yon. Gusto mo lang naman palang kumain, bakit hindi mo nalang sabihin? Lumapit ito sa kanya at tumaktong titikim din ng cake. Pero mabilis niyang itinaas ang kamay para hindi ito maabot. Hoy! Sa akin yung binigay yan Sasuluhin mo kahit hindi sa'yo. Alam mo ba kung anong nasa cake na to? Ha? May chocolate flavor, icing, tapos, baka mo pa tinatanong, para saan ba yan? Amoy gamot ang cake. Gamot na, pampatulog. Mabigat ang boses niyan saad. Umawang ang bibig ni Isla. Halatang nabigla at agad na nakaramdam ng takot. Sigurado ka? Ang landlord ang nagbigay sa akin yan Lumapit si Damien sa basurahan at itinapon ang cake. Sigurado ako. Pero bakit wala ako naamoy? Humarap siya rito. Gusto mo bang umupo muna? Ipapaliwanag ko sa'yo. Ipinaghila niya ito ng upuan.
Alam mo, mas gusto ko ang bagong ikaw. Bakit naman? Wala lang. Hindi ka naman kasi gentleman dati pero ngayon, sumugod ka agad rito para pigilan ako. Tapos, pinaghila mo pa ako ng upuan. Ang gentleman mo naman. Dahil lang doon? Kaya ba hindi mo ako nagustuhan nun? Hindi niya naiwasang itanong. Naglaho ang ngiti nito at parang biglang nailang. Sy- Siyempre, hindi dahil doon. Crush nga kita dati eh. Let's go back to the main topic. Obviously, may taong balak kang saktan. Direkta niyang sabi. Dahilan para manlaki ang mga mata nito. Totoo? Pero yung pampatulog, paano mo nga pala naamoy yun? Ang mga pampatulog na ganito, kadalasan walang amoy para hindi halata. Pero kung sanay ka na sa amoy ng gamot, madali mong mahuhuli kahit gaano pa kahina. Ang galing naman. Para ka palang aso, matalas ang pang-amoy. Sumeryoso ang ekspresyon niya. Joke lang. Agad nitong bawi. Ito naman nasaktan agad. Kung magiging aso ka, payag ka bang maging pet ko? Ano bang klaseng tanong yan? Seryoso kasi ako. Seryoso din ako. O sige, ganito na lang. Kung magiging aso ko, payag ka bang maging amo ko? Binaligtad nito ang sitwasyon. Nawala ang lukot sa mukha ni Isla at tila inimagine ang itsura nito bilang aso. Kung magiging aso ka, maya't miya kang tatahol, masakit sa tenga. Napabusangot ito. Grabe ka sa akin. Sumeryoso si Damian. Hindi dapat kung ano nung kalokohan ang pinag-uusapan natin. Nasa panganib ang buhay mo ngayon. Umangat ang tingin nito sa kanya. Okay lang, hindi mo naman ako iiwan, di ba? Sabi mo, poprotektahan mo ko. Sumandal siya sa upuan at pinag-cruise sa mga braso. Umaga kanya binigyan ng cake, which only means na umaga niya planong gawin ang masamang binabalak. Bakit umaga? Hindi ba mas maganda kung gabi? Malakas ang loob niya dahil mag-isa ka lang dito. Teka, ibig sabihin ba nun, ang landlord ko ang suspect sa pagpatay? Curious ang tanong ni Isla habang hinihilot ang sentido. Ayon sa reports, gumagamit siya ng iba't ibang identity at mukha. Posibleng nakaprosthetic mask siya nang makita mo. At posible rin na hindi siya totoong landlord mo. Baka ninakaw lang niya ang pagkakakilanlan nito. Napatakip ito ng bibig. Grabe, kakatakot. Kaya pala parang ang weird niya nang lapitan ako kanina. Plano ko siyang huliin on the spot. Dito muna ako sa apartment mo habang naghihintay sa susunod niyang pagkilos. Okay. Mabilis nitong pagpayag. Sa kabilang banda ay hindi pa rin makapaniwala si Isla sa mga nalaman. She couldn't believe that she would be the next target. Ang aksidenteng pagbangga niya sa kriminal ang nagdala sa kanya sa kapahamakan. At ang mas malala pa, landlord niya pa ito. Tulad ng napag-usapan, nagstay si Damien sa apartment niya. Tahimik ito sa sala habang siya naman ay nagsusulat sa desk niya. Kahit may takot sa dibdib, ay kailangan pa rin niyang gawin ang trabaho. Lalo na 3 linggo lang ang palugit na ibinigay sa kanya. Ilang oras lang ay nawala na siya ng gana sa ginagawa. Lumapit siya sa lalaki at tumabi rito. Why? Self-bored? Mahinang tanong nito. Tumango siya. Mas nakaka-enjoy kapag kausap kita. Umiwas ito ng tingin. Alam mo ba na crush kita dati? Hindi ko din sinabi dahil mag-best friend tayo. Dagdag niya nang hindi ito tumugon. Ilang beses mo nang sinabi yan. Ngumiti naman siya. Parang hindi ka naman kasi naniniwala. Totoo ngang crush kita. Kung ganon, kung crush mo ko, bakit mo ako ni-reject? Hindi ba dapat ay matuwa ka na gusto kita? Pero imbes na matuwa, nagalit ka at ipinagtabuyan ako. Hindi agad siya nakapagsalita. Umiwas siya ng tingin. Hanggang ngayon, I'm still wondering why. May nagawa ba akong mali? Ilang beses kong kinwestiyon ang sarili ko dahil hindi mo ako binigyan ng malinaw na sagot. Patuloy na lalaki. Damian, gusto niyang sabihin ang lahat. Gusto niyang aminin ang totoo. Gustong-gusto niyang magsumbong. Siguro naman, sapat ng 7 taon para sabihin mo sa akin ang totoo. Napayuko siya. Natatakot itong harapin. Isla, dahil ba hindi ka handa? O dahil ba? Tumigil ito sandali at huminga ng malalim. Dahil ba hindi sapat yung nararamdaman mo para sumugal ka kasama ko? Hindi naman sa ganon.
Sambit niya, parang hinahabol sa bilis ng tibok ng puso niya. Tumango naman ito. Naiintindihan ko. You just didn't like me that much. Damian, hindi. Tumayo ito. Binalak pa niyang hawakan ng kamay nito, pero tinabig siya nito saka ito nagtungo sa kusina. Noon naman may biglang kumatok. Bumalik agad si Damian sa tabi niya. Maingat ang bawat galaw. Idinikit nito ang hintuturo sa labi nito. Senyales na pinapatahimik siya. Stay here. Huwag kang gagawa ng kahit anong ingay. Utos nito. Nakaabang sa labas ang enforcement. Kapag hindi ako nagtagumpay na mahuli siya, magtago ka lang. Mag-iingat ka. Baka may dalang armasyon. Nag-aalala niyan sabi dito. Isla, nandiyan ka ba sa loob? Boses iyon ng lalaki mula sa labas. Nagkatinginan sila. Boses yun ng landlord. Sabi niya. Muli siya nitong sinenyasan na manahimik sa kadahan-dahang nagtungo sa pinto at sumilip sa peephole. Sumandal sa pader ang lalaki na makita siyang umakto na bubuksan ang pinto. Inilabas nito ang baril. Dahan-dahang bumukas ang pinto. Madilim ang sala kaya hindi nito mapapansin na nagtatago si Damian. Nang tuluyang makapasok ang landlord ay nagsindito ng sigarilyo. Kampante na parabang sanay na sa pagpasok sa bahay ng iba. Pulis to! Itaas mo kamay mo! Sigaw ni Damian habang nakatutok sa landlord ang baril. Nagmura na malutong ang landlord at akmang tatakbo ngunit pinaputukan nito ni Damian sa tuhod. Napadaing ang landlord sabay luhod sa sahig. Sumuko ka na! Napapaligiran ng enforcement ang buong paligid. Hindi ka na makakatakas. Sigaw ni Damian habang inoon ang mga ilaw sa sala. Itaas mo kamay mo kung gusto mo pang mabuhay. Sumunod ang landlord at dahan-dahang itinaas ang dalawang kamay. Lumapit si Damian pero sa paglapit ito ay mabilis na nakakuha ng kutsilyo ang landlord at isinaksak ito sa tagiliran niya. Naputukan naman ito ni Damian ng sunod-sunod bago ito napaupo. Damian! Nag-aalalang tawag niya sa lalaki. Agad nang umapaw ang luha sa mata niya habang tumatakbo palapit sa lalaki. Bumukas ang pinto at pumasok ang 3 pulis. Valerio! Nag-aalalang tawag ng mga kasamahan nito. Nanginginig ang kamay ni Isla habang hinaharang ang dugong umaagos mula sa sugat ni Damian. Officer, tumawag po kayo ng ambulansya! May sugat siya! Umiiyak niyan sabi. May nakastandby na ambulansya sa malapit. Huwag kang mag-alala. Tubo naman ng isang pulis. Damian! Muli niyang tawag. Sabi ko naman sa'yo, mag-iingat ka eh. Don't cry. Hindi pa ako mamamatay. Mahinang sabi nito. Dahan-dahang bumagsak ang ulo ni Damian sa balikat niya. Paano kung hindi iyak kung hindi dahil sa akin? Hindi ako naging maingat. Kasalanan ko kung bakit ako nasaksak. Napahigpit ang yakap niya rito. Inaantok ako, Isla. Huwag mo sabihin yan. Huwag kang pipikit. Tell me, why did you reject me? Biglang tanong nito. Tumingin siya sa lalaki. Nasa panganib na nga ang buhay mo tapos nandyan ka pa rin. Di natin alam kung kailan tayo mawawala sa mundo. Kapag hindi mo sinabi sa akin ngayon, baka hindi mo na masabi sa akin kahit na kailan. Damian naman eh. Mas lalo siyang umiyak. Ngumiti ito ng tipid. Just kidding. Ayos lang kahit hindi mo sabihin. Handa naman ako maghintay. Ito na, sasabihin ko na. Dahil yun sa papa mo. Buong tapang niyang sabi. Sabi niya sa akin, hindi niya ako gusto at makakasira lang daw ako sa pag-aaral mo. Gusto niya mag-focus ka sa study mo at gusto niya rin na lumayo ako sa'yo. Nang tignan niya si Damian ay pumipikit-pikit na ang mga mata nito. Thanks for telling me. Nataranta siyang tumingin sa isang pulis. Wala pa ba yung ambulansya? Bakit ang tagal? Sigaw niya sa isang pulis. Saktong narinig niya ang tunog ng sirena. Binalingan niya si Damian at mahina itong tinapik-tapik. Damian, gumising ka na oh. Nandito ng ambulansya, maliligtas ka na. Halos walang tigil ang pag-iyak niya. Damian, gumising ka na please. Huwag ka naman ganyan oh. Mahal kita. Pumasok ang mga paramedic at agad na inilipat si Damian sa stretcher. Sumama siya habang mahigpit na hawak ang kamay nito at taimtim na nagdasal.
Binibigyan na ito ng first aid habang tinatahak ang daan papuntang ospital. Pagdating sa ospital ay diniretso ang lalaki sa OR. Napilitan siyang maupo sa bench habang naghihintay. Dumating ang kaibigang pulis si Damien para makibalita. Kumusta? Ano sabi ng doktor? Nanatili siyang nakayuko. Patuloy pa rin sa pag-iyak. Wala pang sinasabi. Mahina yan tugon. Nagmura ng mahina ang pulis. Saktong bumukas ang pinto ng OR, dahilan para agad siyang tumayo. Sabay silang lumapit sa doktor. Sinong pamilya ng pasyente? Tanong nito. Kaibigan niya po ako. Sagot ng pulis. Ako rin po. Kumusta na po siya? Naoperahan na po siya at nasa stable ng kalagayan. May natamong pinsala sa atay pero nagawa naming maagapan. Kailangan pa rin natin siyang bantayan sa susunod na 24 to 48 hours dahil may posibilidad ng internal bleeding o infection. Sa ngayon, nasa ilalim pa rin siya ng sedasyon para makapagpahinga ang kanyang katawan. Maaari niyo po siya makita sandali pero limitado lang ang pagdalaw para hindi siya maistorbo. Sabay silang nakahinga ng maluwag ng pulis. Thank you, Lord. Bulong niya. Salamat, Doc. Baling niya sa doktor. Nang mailipat na si Damien sa isang private ward, ay agad niya itong pinuntahan. Mahimbing na natutulog ang lalaki. Parang may tinik na nabunot sa dibdib niya. Umupo siya sa tabi nito at mahigpit na hinuwakan ng kamay nito. Damien may not be fully awake, pero sigurado siyang narinig niya mga salitang, "Mahal kita," mula kay Isla, bago siya nawala ng malay. Ngayon, unti-unti siya nagkakamalay habang naririnig ang boses nito. Hindi siya nito iniwan. Dahan-dahan niyang idinilat ang mga mata. Naabutan niya itong nakasubsob ang mukha sa kama habang mahigpit na hawak ang kamay niya. Ngumiti siya at pinagmasdan ng inosenteng mukha nito. Damien, gumising ka na. Mahinang sabi nito habang tulog. Mahina siyang natawa. Tulad pa rin ito ng dati. Nagsasalita pa rin habang tulog. Damien, sorry. Maingat niyang hinawi ang buhok nito at inipit iyon sa likod ng tenga nito. Bakit ka nagsasorry? Tanong niya. Dahil sa akin, nasaktan kita. Sagot nito. Hinimas-himas niya ang ulo nito. Banayad na parang inaalo ang natutulog na bata. Hindi mo kasalanan. Trabaho kong humuli ng kriminal. Kahit na. Hindi talaga, pero kung talaga sinisisi mo sa sarili mo, ano kayang pwede mong gawin para bumawi? Aaligahan kita hanggang sa maging okay ka. Tugon nito kahit tulog. Ngumiti siya, naaliw sa pag-uusap nilang tila panaginip. Talaga? Sa kabilang banda ay half asleep pa si Isla habang parang may kumakausap sa kanya sa panaginip. Naramdaman niya ang marangang paghimas sa ulo niya. Kala niya ay nananaginip lang siya, pero hindi yata. Hindi niya magawang igalaw ang ulo niya. Alam kong gising ka na. Bulong ni Damien. Napadilat siya at wala sa sariling napabangon. Nagising ka rin. Nito sa nang-aasar na boses. Inayos niya ang buhok niyang nagulo. Gising ka na pala. Kanina ka pang gising? Tanong niya rito. Oo. Hindi pa kita ginising dahil nag-e-enjoy ako sa paghawak mo sa kamay ko. Dumako ang tingin niya sa kamay nilang magkahawak pa rin. Mabilis niyang hinila ang kamay niya. Ang lambot kasi ng kamay mo. Masarap hawakan kaya hawak-hawak ko. Pagdadahilan niya. Isla. Biglang sumeryoso ang boses nito. Napalunok siya. Bakit? Yung sinabi mo sa apartment mo tungkol kay Dad. Ang dahilan kung bakit mo ako nireject ay dahil gusto ni Dad na lumayo ka sa akin, tama? Mabagal siyang tumango. Parang kuminang ang mga mata nito at may bahid ng tuwa. Ibig sabihin ba nun, you would say yes kung hindi dahil kay Dad? Napayuko siya. Hindi niya alam ang sagot. Kung hindi dahil sa papa nito, siguradong nakahanap siya ng ibang dahilan noon para lumayo. Hindi ka makasagot. Ibig sabihin, hindi mo talaga ako gusto nun. Hindi sa ganon. Umangat ang tingin niya. Sabay hawak sa kamay nito. Iba ang pakiramdam noon at ngayon. Noon, takot siya. Pero ngayon, sigurado na siya. Hindi lang simpleng crush yun. Gusto kita. Higit pa sa pagkagusto mo sa akin noon. Mas nauna nga kitang nagustuhan bago pa tayo naging magkaibigan eh.
Nagulat si Damian. Nauna mo ko, nagustuhan? Tumango siya bagamat nahihiya. Mas una kita nagustuhan. First day of class pa lang. Weh, parang imposible yata yun. I've been in love with you since day one. Ang hindi ko maintindihan. Paano mo ko nagustuhan? Kahit anong pilit kong tandaan, wala akong maalalang pinainom kita ng gayuma. Hindi naman ako kagandahan nung high school tayo eh. Maikset, buwagag ang buho ko. Maitim pa ako noon, may suot pang salamin. Hindi rin ako magaling sa klase. Typical na tamad at mahina sa lahat ng subject. Maingay din at madalas mapatayo sa klase dahil istorbo habang nagle-lesson si mama. Natawa si Damian. Hindi niya magawang mainis dahil kahit sa pagtawa nito ay guwapo pa rin ito. Hindi ako nagpapatawa. Anya. Hindi naman importante kung anong tingin sa'yo ng mga tao nun. Hindi ko alam kung anong beauty standard ang tingin mong maganda pero para sa akin, maganda ka na nun pa. Sinsero ang bawat salita nito at walang halong pagpapanggap. Dama niya iyon. Nakagat niya ang ibabang labi para pigilan ang ngiting gustong kumawala. Pakiramdam niya sobrang ganda niya ngayon. Pero, agad siyang sumeryoso. Pero, iyon ang dahilan kung bakit kita ni-reject noon. Kung alam mo lang, ang taas-taas ang tingin ko sa'yo. Mayaman ka, matalino, gwapo, sikat sa buong school, athletic, academic achiever. Tapos maraming babaeng nagkakagusto sa'yo. Natakot ako na baka kapag naging tayo, mag-ibang tingin sa'yo ng mga tao at bumaba ka rin tulad ko. Pumunat ang noo ni Damian. You think highly of me, pero hindi ako matas tulad ng inaakala mo. I'm just a normal human. Tulad mo lang din ako, napapagod, nasasaktan, at bumababa rin ang tingin sa sarili. Hinawakan nito ang kamay niya. You were the reason why I felt normal back in high school. Tuwing kasama kita, parang normal lang ang lahat. Parang hindi ko kailangang magpanggap. Lahat, kaya kong gawin ang hindi iniisip ang sasabihin ng iba. I was always being the real me whenever I'm with you. Walang pagpapanggap. Puro totoo lang. Parang musika sa mga tenga niya sinabi ng lalaki. Hindi siya makapaniwala. Akala niya dati may sira lang ito sa pag-iisip para nagustuhan siya. Pero posible pala yon. Isla. Sinalubong niya ang tingin nito. Tulad ang sinabi ko noon, hindi magbabago nararamdaman ko sa'yo. Mahal pa rin kita. Uminit ang gilid ng mga mata niya. Napalunok siya. Siguro naman, hindi mo na ako i-reject ngayon. Kumpiyansang sabi ni Damian. Ngumiti siya na matamis at maraming beses na tumango. Oo, mahal din kita. Sa wakas ay naipagtapat din niya ang nararamdaman. Mahal na mahal din kita, pero agad itong bumusangot. Wala nang pero. Pero, yumuko siya. Nahihiyang ituloy ang gustong sabihin. Hindi pa rin kasi ako successful tulad ng palagi kong pinagayayabang noon eh. Ano naman? Agad ditong tugon. Di sasamahan kitang abutin ng mga pangarap mo. Paano kung hindi ako maging successful? I have a stable job. Kaya kitang buhayin. Pati ang magiging anak natin. Pumurap siya. Ha? Anak agad? Ayaw mo ba? Malakas siyang natawa. Anak agad? Grabe ka ah. Pero sige, tayo na. Ulitin mo nga. Baka mali yung narinig ko. Umakto itong parang hindi siya naiintindihan. Tumayo siya at dahan-dahang inilapit ang mukha sa lalaki. Ang sabi ko, tayo na. Nagulat siya nang hapitin siya nito at halikan. Matamis, marahan at punong-puno ng pagmamahal. Mahigit 1 linggo ring nanatili si Damian sa ospital para magpagaling. At sa buong durasyong naroon ng lalaki ay hindi niya ito iniwan. Dumating ng araw ng discharge nito at nagpasyagad itong ipakilala siya sa ama nito, kaya buong biyahe ay nanlalamig sa kaba si Isla. What if hindi niya ako matanggap? Paulit-ulit niyang tanong sa lalaki. Mahigpit na hinawakan ni Damian ang kamay niya. Ano naman? Tanggapin ka man niya o hindi, wala naman siya magagawa eh. Nasa tapat na sila ng malaking bahay ng mga ito. Dama niya agad ang mabigat na aura ng ama nito kahit hindi niya pa ito nakikita. Parang anumang oras ay maiihi siya sa kaba. Naramdaman niya ang dampi ng labi ng lalaki sa likod ng kamay niya.
Maraming beses at paulit-ulit. Okay ka na ba? Anong okay na? Pinaliguan ko na ng halik ang kamay mo. Pinainit ko para hindi nalamigin. Napaiwas siya ng tingin at natawa. Okay na. Yung labi ko naman. Itinuro niya ang labi niya. Nagbibiro lang siya pero tinotoo nito. Ilang minuto rin silang nanatili sa kotse dahil ayaw nitong pakawalan ng labi niya. Parang gusto pa nitong huwag na lang tumuloy at dumiretso na sila sa motel. Medyo kinakabahan pa rin siya, pero kaunti na lang. Bahala na kung hindi na siya matanggap. Pumasok sila sa mansyon. Dad, Tawag ni Damian sa ama. May matandang lumabas mula sa isang pinto na sa tingin niya ay kusina. May bitbit itong tasa na mukhang kape ang laman. o anak, hindi mo sinabing uuwi ka. Natigilan ito nang lumipat ang tingin sa kanya. Pinagsiklop ni Damian ang mga kamay nila at itinaas yon. Gusto ko pong ipakilalang girlfriend ko. Bahagyang nanlaki ang mga mata ng matanda pero agad ding nakabawi. Hello po. Nahihiya niyang pati. Kilala niyo na po siya noon pa. Siya po si Isla. Plano na po naming magpakasal. Napalingon siya sa lalaki. Kasal? Wala siyang alam na doon agad pupunta ang relasyon nila. Isla baka mo? Pamilyar ang pangalang yun ah. Sabi ng matanda, ina-adjust ang suot na salamin habang titig na titig sa kanya. We used to be classmates way back in high school. Siya yung sinabi ko sa inyo na gusto kong ligawan noon. Sagot ni Damian. Nakagat niya ang ibabang labi para pigilan ang ngiti. Si Isla, yung kaibigan mo na palagi mong kasama? Gulat na tanong nito. Yes po sir, ako po yun. Siya na sumagot. Napahigop ito sa kaping hawak saka muling tumingin sa kanya. Seryoso ito pero wala nang tinging nanguhusga. Iya, gusto kita makausap. Nang tayong dalawa lang. Sambit nito. Dad, Nagbabanta ang boses sa tawag ni Damian sa ama. mag-uusap lang kami anak. Okay lang Damian. Mag-uusap lang naman daw kami. Baning niya sa nobyo. Pero, Okay lang. iwan mo muna kami Damian. Mag-uusap lang kami ng kasintahan mo. Utos ng ama nito. Isla, huwag kang makikinig sa sasabihin ni Dada. No matter what he says, huwag mo siya susundin. Pakiusap ni Damian sa kanya na may takot sa mga mata. Damian, ano bang iniisip mo na sasabihin ko? Galit na tanong ng ama nito. You told her to get away from me years ago, di ba? Kaya nga. Damian! Saway niya sa lalaki. Okay lang. Sige na, umalis ka na. Babalik ako sa'yo kahit anong mangyari. Pagtataboy niya rito. Wala naman itong nagawa. Palingon-lingon ito sa kanya habang palabas. I'm gonna wait outside. Kung plano mo lumayo ulit, I won't let you. Habol pa nitong sabi bago tuluyan lumabas. Hindi niya naiwasang matawa ngunit agad ding sumeryoso saka hinarap ang ama nito. Kumusta ka na, Iha? Panimula nito. Ngumiti siya ng tipid. Okay lang naman po. Kayo po, kumusta? Balik niya ang tanong. Maayos lang din. Hindi ko inakalang makikita ulit kita. Sinabi niyo pong layuan ko si Damian. Huminga siya ng malalim at humugot ng lakas. Pasensya na po pero pinagtagpo po ulit kami. Mahirap na po siyang layuan. Dahil totoong mahal ko po ang anak niyo. Hindi ko pinagsisisihan ang pagpapalayo ko sa iyo sa anak ko. Kahit sino magulang ay gagawin ang lahat para sa kabutihan ng anak nila. But still, sorry if I offended you back then. Pero ngayon, matanda na kayo. May sarili ng buhay si Damian at alam na niya ang ginagawa niya. Hindi na para mangialam pa ako. Ang mahihiling ko na lang ngayon ay alagaan mo anak ko. Mahalin mo siya, Iha. Masaya ako na sa wakas ay may dinala siyang babae dito. Ikaw ang unang babaeng pinakilala niya sa akin. Parang gusto niyang maiyak sa tuwa. Aalagaan at mamahalin ko po siya ng buong puso. Iyon lang naman ang gusto kong sabihin. Thank you po. Mangayak-ngayak niyang sabi. Nawala ang kaba at ang bigat sa dibdib niya. Nakahinga siya ng maluwag. Ngumiti ng panatag ang matanda. O siya, bumalik ka na sa anak ko. Baka inaatake na yun ng kaba. Natatawang sabi nito. Natawa din siya. Sige po, salamat po ulit. Paglabas niya ay sinalubong niya na mahigpit na yakap ang lalaki. Oh God, ano sinabi ni Dad?
Agad itong tanong na maghiwalay sila ng yakap. Sinapo nito ang magkabilang pisngi niya. Ang sabi ng dad mo, alagaan at mahalin daw kita. Masayang sabi niya. I'll do the same to you. Muli siya nitong niyakap na mahigpit at hinalikan sa noo. Makalipas ang ilang buwan, Isla's days had been full of nothing but love and care. Naipasa niya ang manuscript ng walang problema. Her inspiration was none other than Damien. Lagi itong nariyan para pasayahin at surpresahin siya. Madalas busy si Damien, pero para silang high school na laging magka-text. Hindi niya alam na ganoon pala kasaya na may taong kukumustahin ka. Babatiin ng good morning at good night, at sasabihan ng I love you araw-araw. Nasanay siya mag-isa, pero ngayon hindi na. Sisiguraduhin niyang hindi na ulit sila magkakalayo. Hindi na rin siya sa lumang apartment nakatira. Pumayag siya mag-live-in sila ni Damien na kahilingan nito. Tuwing may free time siya ay nagsusulat siya ng bagong kwento at parati ay tungkol iyon sa kanilang dalawa ni Damien. Tumigil siya sa pagsusulat nang tumunog ang doorbell. Agad siyang tumayo at excited na lumapit sa pinto. Alam niyang si Damien yon. Kung tutuusin, pwede namang pumasok na lang ito dahil pag-aari nito ang kondo at alam nito ang password. Pero dahil sa nakagawian nitong surpresahin siya, ay nagdo-doorbell ito. Pinuksan niya ang pinto at lumiwanag ang mukha niya nang tumambad sa kanya ang kumpol ng pulang rosas. Plano mo bang gawing flower shop tong kondo? Natatawa niyang tanong habang tinatanggap ang bulaklak. Nang tignan niya si Damien ay nagulat siya. Naka-full gear ito. Hindi naman ito madalas suotin yon tuwing uuwi. Bigla itong lumuhod at may inilabas na singsing. Will you marry me? Umapaw ang luha sa mga mata niya. Mabilis siyang tumango. Walang dahilan para humindi. Oo, syempre, yes. Why not? Kasal na nga ako sa'yo eh. Agad na tumayo si Damien. Isinuot nito ang singsing sa daliri niya at puno ng emosyon siyang tinitigan. I love you. This time. Wala ka ng takas dahil ikakasal ka na sa akin. Ngumiti siya ng malapad. Hindi naman ako tatakas. Hindi na ako papalag. Ikaw na yan eh. Ngumiti rin si Damien. Grabe, nai-imagine ko na agad ang kasal natin at magiging anak natin. Ako rin. Ilang anak bang gusto mo? Bigla siya nitong kinarga na parang bagong kasal. Hoy! Natatawa niyang sabi. Gusto ko ng marami para maraming mabubuting tao mabuhay sa mundo. Anito saka siya hinalikan habang tinatahak ang daan papunta sa kwarto nila. Ilang buwang paghahanda ang lumipas at sa wakas ay ikinasal na din sila. Imbitado ang mga opisyal na pulis at mga kasamahan nito sa trabaho. Naroon din ang mga businessman na kaibigan ng ama nito. Naging matagumpay ang kasal na puno ng kantsawan at hiyawan ng i-anunsyo na opisyal na silang mag-asawa. Mas lumakas pa ang sigawan ng halikan siya nito sa harap ng lahat. Isa na siyang Isla Valerio. Sa wakas, kasal na siya sa long-time best friend at matagal na niyang crush. Akala niya imposibleng mangyari iyon pero heto na. Makalipas lang ang ilang buwan, ay buntis na siya sa kanilang unang anak. Himas-himas si Damien ang tiyan niyang malaki na habang magkasama silang nakatanaw sa magandang tanawin mula sa beranda. Misis ko. Tawag nito sa kanya. Yes, mister ko. Anong gusto mo anak? Lalaki o babae? Sinulyapan niya ang lalaki. Kahit ano, lalaki man o babae, okay lang. Simple niyang sagot. Ako rin, kahit lalaki o babae, okay lang. Kasi pwede pa naman tayong gumawa ng isa pa. Gusto ko ng babae at lalaki. Sumandal siya sa dibdib nito. Okay, gusto ko rin yon. Bahagyang bumaba ang ulo nito at inabot ang labi niya. I love you so much, my wife. Anito saka siya hinalikan. I love you din po. Forever and ever. To the moon and back. Pabiro niyang sabi. Sabay silang natawa sa muling pinagdikit ng kanilang mga labi. Mahal na mahal nila ang isa't isa. Sa hirap man o ginhawa, subukin man ang sitwasyon o panahon, hindi magbabago iyon. Dahil ang totoong nagmamahal, anuman ang mangyari ay hindi nagbabago. Mas lalong lumalalim lalo na kung aalagaan at pananatilihin ang tiwala sa isa't isa.
At dito na po nagtatapos ang ating kwentong pag-ibig. Kung nagustuhan niyo ang aming istorya, ay huwag kalimutan na mag-like at subscribe. Mag-iingat po tayong lahat. Salamat!